Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So bago po ang lahat, gusto ko muna magpasalamat dito sa ito, dito po sa painting. Ito po ay galing po sa mga obra ni Nanay Art Gallery at ang lumikha po nito ay si Angelito Joe Florendo. Ang title po ng painting ay Lambing Series at ito po yung authentication o certificate of authenticity. Katunayan na ito po ay legit, hindi po fake, hindi po generic. So ito po ay binigay sa atin syempre ng may-ari, owner ng mga obra ni Nanay Art Gallery na si Cristinelli Salazar Fermin. So kay Nanay Cristy Fermin, maraming salamat po. So yan mga kababayan, ako, dagdag na naman sa ating koleksyon ng mga original na painting na gawa ng mga Pilipinong mga paint artist o dito sa ating bansa. Okay, so diretso na tayo sa ating pag-uusapan. Kanina nanood po ako ng EAT. At doon po sa portion ng Sugod Bahay ay medyo medyo nahirapan silang maganap ng winners. Kasi ang nangyayari kanina ay yung mga tao, kasi di ba meron silang kanina meron ata sila kaldero po ang hawak nila, kaldero at merong numero. So nakailang bunot sila ng numero. Kasi ang nangyayari, yung nabubunot nila, wala po dun sa pila. Wala dun sa pila. At syempre ang kanilang rule, kapag wala sa pila, bibilangan ka, kinakailangan makapunta ka dun sa kina Jose Manalo at kina Wally Bayola para mabigay sa iyo yung premyo. Pero ang nangyari kanina, nakailang ulit sila, nagbumilang sila 1 to 10, pero hindi po nakakarating. So, ang nangyayari siguro, sabi nga ni Jose Manalo, baka nandun sa bahay, doon nanonood ng TV, doon naghihintay nung number na mananalo. Ang nangyayari tuloy, kapag tinawag na sila, kinukulang na, kumbaga yung oras para maghintay sa kanila kinakapos. Kaya, imbis na manalo, ay wala, hindi nabibigay sa kanila yung premyo. Siyempre, dapat kasi nakapila ka kasi unfair naman yon doon sa ibang nakapila. Biruin mo, mainit yung panahon, nandun yung mga host mismo ng EAT, nandun, naiinitan din. So unfair naman doon sa mga nakapila. Kasi yung iba, ang ginagawa nasa bahay, nanonood ng television, tapos pag tinawag yung kanilang numero, saka na lang pupunta doon sa pila. So napaka-unfair nung ginagawa ng iba. Imbis na manalo, wala, hindi nila nakukuha yung premyo. So meron nga pong nangyari kanina na tinawag nila yung numero pero hindi nakarating. Pero humabol po ata. At yung alam ko lalaki yun nakapaanga lang At yun, pinagbigyan nila yung isang lalaki na manalo kahit late nang dumating dun sa bilangan. Pero merong isang contestant naman na ang nangyari, pumunta o may tinawag yung numero niya, pumunta siya. Kaso medyo duda si Mayor Jose Manalo, itong si Jose. Kaya ang ginawa niya, tinanong niya muna ron sa staff kung ano yung pangalan nung naka-register. Kasi yung numero ang ibibigay sa'yo, naka-register yan, may pangalan ka ron, tapos bibigyan ka ng numero, isusulat mo yon dun sa item na sasabihin sa inyo kung iba-iba yung palanggana o kaya kung ano-ano. And this day ay ang kanilang item ay yung kaldero nga. So tinawag yung numero niya, pumunta siya, tumakbo pa siya dun kina Jose Manalo. Pero medyo nanigurado na si Jose kasi parang may napapansin siyang medyo hindi maganda yung ginagawa ng ilan dun sa lugar na yon. Kaya nung tinanong yung pangalan niya, iba dun siya nakaregister kasi ang nakaregister daw ay yung anak ni nanay. So, itong si nanay tuloy ay hindi na pagbigyang manalo kasi dapat ang tatanggap ng premyo ay yung nakaregister. So, yun po yung yung kanina pinuntahan nila dyan sa Sugod Bahay. Medyo nakakalungkot kasi yung iba kasi talagang nagpapakahirap, nagbababad sa araw. Tapos may ilan na pupunta lang doon kapag pag natawag na. Kumbaga hindi nakapila, hindi naghintay, hindi nagtiyaga. Tapos pag natawag yung numero, bigla na lang susulpot. So ganun yung nangyari kanina mga kababayan dyan sa Sugod Bahay. So nakakalungkot. Dapat kasi dapat maging patas tayo sa lahat.
para para at least nabigay sa'yo yung talagang karampatang premyo na dapat ibigay sa'yo. Tingnan si nanay, sayang. Hindi nabigay sa kanya yung premyo kasi unang-una hindi naman siya nakaregister, dapat hinanap niya na lang yung anak niya. Saka bibihira yung pagkakataon na pupunta dyan ng EAT, itong sugod bahay. So dapat samantalahin nyo na, huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano pa na medyo makakalamang kayo sa kapwa ninyo. Maging patas kayo kung anong ginagawa ng iba. Kung nakapila sila, pumila rin kayo. Kasi swertihan po yan eh. Kapag medyo maswerte ka sa numero, matatawag ka. Ang problema, natawag, pero di naman pala si nanay nakarehistro. Yung iba, ilang beses tumawag, pero wala dun sa pila. Sayang naman, di ba? So, sa susunod, mga kababayan, maging patas po tayo. Kapag dumating doon ako, pagkakataon nyo na po yan. Bibihira po magpunta ang EAT sa iba't ibang lugar. Kaya kapag napili ang inyong lugar, samantalahin nyo na. Pero, para fair sa lahat, maging patas kayo. Huwag nyo nang isiping lumamang kahit konti. Kasi alam nyo, kapag ganon, mas lalo po kayong hindi mananalo sa totoo lang. So yun po yung nangyari kanina. Muntikan pang mangtulongges etong sinanay. At medyo hindi maganda yung disiplina. Real talk na po tayo mga kaibigan. Hindi naging maganda yung disiplina nung kaninang lugar na pinuntahan nila dyan sa sugod bahay. Kaya susunod mga kababayan, sayang yung pagkakataon. Kapag napunta sa lugar ninyo itong EAT, lalong-lalo na yung sugod bahay, pila kayo, sumunod kayo sa rules, doon lang kayo. At sigurado kapag patas kayo, mas malaki po ang chance nyong manalo kaysa yung panalo na o lats pa. Diba? Imbis na panalo na, nawala pa kasi nga, hindi ka sumusunod sa rules. Sayang naman. So yun lang po muna, tutok lang po sa Batang Maynila to, it's sa mga update. Ingat po tayong lahat. God bless.